Demonyo! Bakit hindi ka pa sumusuko? Ang halimaw na ito ay may labis na masamang hangin. Hindi niyo ito kayang pigilin. Ibigay niyo ito sa akin upang dalhin sa tahanan ng mga Diyos. At mahigpit na bantayan. Mahal na Diyos, ito ay isang sinaunang malaking panganib. Mangyaring patayin agad. Maingay. Ako na mismo ang magsasagawa ng pagdampot araw-gabi. Dalhin siya pabalik. Dahil magkakaroon na ako ng sarili kong pusa. Sobrang lambot. Mas malambot pa kaysa sa nakasulat sa libro. Tapos na. Hindi ba ako nakikipaglaban sa monghe? Bakit gumaling na ang lahat ng sugat? Nasaan ako? Sobrang sakit. Sino ang naglagay ng 10 patong ng balat ng pagong sa bintana? Ito ang aking itinayong ganap na depensa na hadlang. Walang bisa ang aking token. Sa buong buhay mo, nandito ka lang. Ikaw, dakilang Diyos. Anong klaseng galing ang pang-aapi sa isang maliit na demonyo? Kung may lakas ka, palayain mo ako at makipag-isa. Maliit na demonyo. Hindi ba't ikaw ang sinaunang espiritu ng pusa? Walang halaga ang anuman. Ngayon, ikaw na ang pusa ko. Oh. Hindi mo pa nga kayang talunin ang isang daliri ko. Manahimik ka na lang. Huwag mong pilitin na gumamit ako ng lakas. Ang daming mga cultivator dyan na walang pakialam. Paano kung masaktan niya ang balahibo niya? Kailangang isara ng mahigpit. Hindi mo ako papalabas, tama ba? Wala ka na, tao ng kalasag. Kailangan mabasag ang barrier. Walang pakundangan. Anong ginagawa ng kamay ko? Bakit biglang sumabog ang instinct ng espiritu ng pusa? Huminto ka na, nakatingin na siya sa akin. Tapos na, tapos na. Ikaw ba ay nagmamasahe sa puso ko? Ang paraan ng pag-akit sa mga tao ay talagang kakaiba. Ano ang gusto mo? Ang isang mandirigma ay maaaring patayin ngunit hindi dapat mapahiya. Ano ang ikinakatakot mo? Ako ay narito upang alisin ang iyong mga lason. Ikaw ay walang hiya. Ikaw ay walang hiya. Gamitin ang ganitong mababang paraan upang sirain ang aking kalooban. Kung gusto mong putulin, go ahead. Huwag mong hawakan ang buntot ko. Naging maayos na. Kung araw-araw ko lang itong maayos. Ayaw ko nang maging isang Diyos. Mahal, ang pusa namin ay medyo kawili-wili. Akin ito. Ayos po. Iisa lang po kayo. Ginoo. Bakit? Natutulog po kayo kagabi. May hawak po kayong anuman sa hangin. Natawa po kayo ng maraming beses. Tinawag niyo po si Meow Meow ng 180 beses. Sino si Meow Meow? Ang masyadong maingay. Babalik sa espada at mag-isip ng 3 araw. Bakit? Basta makuha ko lang ang token na yon, mababawi ko ang aking kalayaan. Ang dakilang Diyos Espiritu, uminom ka ba ng tsaa? Ay naku, nakakromple ang damit nyo. Hayaan nyo, ayusin ko. Ako'y nag-aaral ng landas ng kawalang emosyon. Hindi ako nagpapadala sa mga pang-akit. Masakit. Kung muling gagalaw ang mga kuko mo, bibigyan ko ito ng putol at ipapakain sa aso. Siya ang unang lumapit sa akin. Nasa isip niya ako. Guro, ano ang ginagawa mo? Yung mapagkumbabang demonyong alaga ba ay gumamit sa iyo ng panlilinlang? Lumabas ka na. Guro, nandito ang kanyang demonyong aura. Nadudumihan ang lugar mo. Ako ang bahala sa kanya. Tumahimik ka. Kailan ka naging karapat dapat naturuan ako ng mga bagay? Lumabas ka. Nagsisiyasat ako sa mga masamang espiritu. Hindi ka dapat makialam. Magandang pagkakataon. Takot sa tubig ang pusa. Kailangan mo bang sumunod habang naliligo ako? Sino ang nag-aalaga sa'yo? Dumating ako para maglinis ng banyo. Kailangan mo bang maging ganyong magulo para maglinis ng banyo? Medyo halata ang dahilan mo. Anong iniisip ko? Nakuha ko na, tingnan mo kung paano mo ako pipigilan ngayon. Hahaha. Ako'y malaya na.
Paalam na sa'yo. Ah, anong nangyayari? Nasusuka ka ba sa pagtama ng ulo? Ninakaw mo ang peke kong token ng sinasadya. Walang masama sa panlilinlang. Bilang gantimpala sa iyong pagtakas. Katatapos ko lang palakasin ang barrier ng 3 beses. Simula ngayon, mananatili ka sa aking immortal na palasyo hanggang sa katapusan ng mundo. Dog na immortal. Nakakulong ka at ayaw mong payagan akong lumabas. Hintayin mong kumain ako ng busog. Sa huli, babaklasin ko ang iyong immortal na palasyo. Kain ka lang, kumain ka pa. Ito ay may 10 beses na mas malaking bahagi. Pinakamataas na espiritu ng isda mula sa kalikasan ng pagkakalat ng pagsabog. Hintayin kitang maging isang walang isip na halimaw sa malaking seremonya. Para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tiyak na papatayin ka ng guro sa kanyang sariling kamay. Mababang uri ng halimaw. Kapag sawa na ang guro sa'yo, aabutin ko ang iyong balat para gawing kwelyo. Nabaliw na siya. Mabilis, bumuo ng pader. Master, itong halimaw na ito ay sobrang galit. Putulin mo na siya. Lahat, umatras na. Sino ang magtatangka na sumugod sa kanya? Ako ang unang magpaputol sa kanila. Padyakan. Diyos-Diyosan, ang Diyos-Diyosan ay nagawang gawing pambabastos sa harap ng lahat ng halimaw na ito. Master, ang halimaw na ito ay labag sa lahat ng batas. Lene. Lahat, umalis na. Natapos na ang seremonya ngayon. Ako mismo ang magsasara ng pinto at huhulihin ang halimaw na ito. Ang lambot ng kama. Sandali, ako, isang makapangyarihang sinaunang halimaw, ay talagang nakatapak sa kanya sa harap ng libu-libong tao. Paano nangyari ito? Wala na akong lakas ng loob makipagkita sa tao. Dahil maaari kang magwala at makasakit ng tao anumang oras. Para sa kaligtasan ng aming sekta. Simula ngayon, matutulog ka sa tabi ng aking kama. Huwag kang aalis kahit isang hakbang. Lu Chenyuan, anong ginagawa mo? Ibaba mo na ako. Para kang nagkakagulo sa sariling laban. Bastos. Magmuni-muni ka dyan. Magpahinga ka ng maayos. Tama ang dahilan at paraan. Ginoo, Mio, matulog ka sa tabi mo. Saan ako matutulog? Wala ka bang sariling talukbong ng espada? Kaya kong mag-anyong tao. Maaari na akong matulog sa kama. Kaya pwede ba akong matulog sa gitna ninyong dalawa? Masyadong wild si Meow Meow. Madali siyang magpamalas ng agresyon. Ginagawa ko ito para protektahan ang aking amo. Maingay. Kailan ko ba kailangan ng iyong proteksyon? Bumalik sa talim ng espada at magmuni-muni ng 3 araw. Pero kakalabas ko lang. Dagdagan ng 3 araw. Dapat makaalis ako. Paano ko makukuha ang piraso ng tanda na yon? Meron na. May makakagawa bang tumanggi na makipag-ugnayan sa maliit na pusa? Siyempre wala. Pati ang yelong bundok na yon, hindi rin makakatanggi. Hanggang kailan ka magtatago? Ang kulit. Ginoo, ang sagrado. Pagod ka na ba sa pag-approve ng mga dokumento? Pwede ba kitang patinginan ni Meow Meow para maibsan ang pagod mo? Meow. Panatilihin ang iyong puso. Bakit hindi makapasok ang yelong si Lu Chenyuan? Ah, gusto niya ang buntot. Ilayo mo ang iyong buntot. Bakit ka tumatakbo?
Nakakatakot ba ako? Lu Chenyuan, 300 taon kang nag-aral ng walang awa na daan. Hindi ba't sayang naman kung mawawasak ito sa isang myo? Ginoo, ang iyong espiritual na lakas ay nagwawala. Nawawala na ba ito sa tamang landas? Kailangan ko lang ng kaunting kapanatagan. Lumabas ka at sabihin kay Meow Meow. Walang dapat ipag-alala. Alam ko. Nakakabaliw naman. Kailan mo ako ilalabas? Walang problema ang amo. Sinabi pa nga niya. Simula ngayon, malaya kang kumilos sa loob ng tahanan ng mga Diyos. Talaga, sige, pupunta na ako ngayon. Walang pakialam na kuting. Ay, mas mabuti pang maging pusa. Kapag ikinawag ang buntot, may nagmamahal. Maingay. Ay. Hindi katulad ko. Tapat na nagbabantay sa aking amo pero pinapabayaan. Bumalik sa talukbong ng espada at nag-isip. Walang proteksyon mula sa master ko. Tingnan natin kung anong klaseng hambog ka pa. Punitin mo siya ng todo. Anong pangit na bagay ka? Umangal ka sa liwanag ko. Huwag mong hawakan ang buntot ko. Sino nang magtatangkang tumapak sa teritoryo ko? Hawak-hawakan ang pusa ko. Ikaw, nakakalabas ka na. May nasaktan ka ba? May nalagas ba? Siya. Bakit mas kinakabahan siya sa aking buntot? Nananatiling lakas ni Suwaner. Ipasa ang utos na ipagtabuyan si Suwaner sa pagninilay sa bangin. Hindi possible, hindi possible. Lagi akong pinapahalagahan ng master ko. Paano niya ako parurusahan dahil lang sa isang mababang demonyong alaga? Ang sama mong tao. Pinayuhan lang kita na mag-isip-isip. At pinawalang sala ka na nga. Wala naman akong ginawa. At pinapunta pa ako sa harap ng aking espada upang magbantay ng ilang araw. Sinasabi ko na ang aking mahal na alaga na kuting. Mag-isip ka ng mabuti. Anong ginagawa mo? Hindi mo ako pinapayagang lumabas sa bakuran. Masyadong delikado sa labas. Mula ngayon, ang iyong saklaw ng galaw ay nasa loob lamang ng aking paningin. Tyrant na kontrolado. Ilog, mas mabuting mamatay sa gutom kaysa kumain. Mas pipiliin ang kalayaan. Hindi kakain ng pagkain mula sa iba. Naglagay ako ng doble ng catnip. At ang paborito mong sarsa ng espiritu. Nakakainis, paano niya alam ang aking panlasa? Kumain ka ng isang kagat. Kakainin natin, pagkatapos ay dadalhin kita sa paligid ng hardin. Ang yelo ay tiyak na sinadya. Lenwe, nahuli kita, di ba? Araw-araw, nakatingin ka sa aking buntot. Mahal na Ginoong Sian, kung papayagan kitang hawakan ang buntot ko ng kaunti, makakagawa ka ba ng maliit na butas sa hadlang? Pwede ba akong pumunta sa likod bundok para mangani ng prutas? Hindi ako nagpapadala sa banta ng mga halimaw. Hindi nagpapadala sa banta. Kung ganoon, kalimutan na lang. Kung talagang gusto mo pumunta, kailangan akong samahan mo sa buong oras. Ngunit ang paghawak sa buntot ay dapat dagdagan ng kalahating oras. Walang problema. Tama na. Hayaan mo siyang mahalin siya. Haha. Sa langit, ang pusa ay makakalipad. Ako'y malaya na. Yung yelo na bundok ni Lu Chenyuan. Akala niya kapag pinatatag niya ang barrier, di na ako makakatakas. Sa panahong ito, matagal ko nang naintindihan ang core ng formation. Ginoo, tingnan mo na. Yung reaksyon ng kumpas. Ito ay ang pinong dugo ng sinaunang siyam na buhay na espiritong pusa. Tulong ng langit sa atin. Itinago ni Lu Chenyuan ang malaking yaman na ito ng napakalalim. Basta maibalik lang siya at maubos ang kanyang espiritu upang gawing gamot. Malapit nang bumaba ang Demon Lord sa kanyang trono. Huwag na magpumilit, maliit na pusa. Lumayo ka kung tatangkain mong harangan ang daan ko. Gagawin kitang katulad ng pusa na kinakalmot. Haha. Ganito lang ang kakayahan ng sinaunang halimaw.
Halos mawalan na ako ng buhay. Pero nakikipaglaban pa rin sa sirang buntot na yan. Wala kang alam. Ito ang pinakamasarap na buntot na nililinis ko 3 beses araw-araw. Kung mapalumhan mo siya, pangit ka man. Di kita pababayaan kahit mamatay pa ako. Tapos na, hindi tayo makakalaban. Lu Chenyuan, kung hindi ka pa dumating, mapapalambot na ako sa sabaw ng pusa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan, Paraiso. Paraiso. Hindi pa tapos ang pulong, saan ka pupunta? Kaya mo bang hawakan ang tao dito? Dumating na siya sa wakas. Nabaliw ka na, bakit di ka umiwas? Hahaha. Lu Chenyuan, ginawa mo ito para sa isang demonyong alaga, kahit ang iyong proteksyon ay iniwan mo. Huwag mong sirain ang iyong mga mata. Hindi pa rin dumudugo. Ikaw, walang pakundangang maliit na pusa. Bakit ka magmamalasakit sa akin? Palagi kong gustong iwan siya. Pero nang makita kong malapit nang mamatay siya, bakit ako nakakaramdam ng paghihinayang? Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Lene, maliit na kuting, gusto mo bang samahan siyang mamatay? Huwag kang matakot, nandito ako. Ano ka ba para galawin ang mga tao ko? Naku. Mia, umatras ka. Karaniwan, ikaw ang nagproprotekta sa akin. Ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Sa aking dugo, tawagin ang aking tunay na anyo. Nakapirmi ang aking kapangyarihan bilang engkanto. Hindi ito matitinag. Kailangan kong putulin ang buntot para maibalik ang tunay kong anyo bilang malaking engkanto. Pero kapag pinuputol ko ang buntot, magiging balbas laking pusa na ako. Huwag kang gagawa ng hangal. Sige na, mamatay na lang ako sa balbas ko. Kung ayaw ko nang tumingin sa salamin sa hinaharap. Kung sakaling tumanggi kang mag-alala na balbas lang ako, kukuskusin ko ang mukha mo. Sino mang gagamit sa akin, sisira siya. Para sa akin si Meow Meow. Nais pa nga niyang alisin ang buntot niya na pinakamahalaga sa kanya. Nawalan ako ng buhok, hindi na ako malinis. Nawala ang buntot ko. Hindi na ako maganda. Kung magtatangka kang tumanggi sa akin, kakainin kita hanggang mamatay. Huwag kang mag-alala. Ang buhay ko ay sayo. Paano ka magdududa? Diyos-Diyosan. Ang babaeng ito ay isang malaking malas sa sinaunang panahon, isang siyam na buhay na espiritu na pusa. Binutasan niya ang buntot at binuksan ang kanyang demonyong katangian, malakas ang laban. Para sa kapakanan ng buong mundo. Ngayon, kailangan siyang patayin. Para sa lahat ng tao. Nandito ako ngayon. Sino ang gustong humawak sa kanya? Kailangan munang lumampas sa aking katawan. Nabaliw ang Diyos para sa isang alaga. Kaya't handa nang ipagkanulo ang sekta. Lu Chenyuan para sa babaeng iyon. Ayaw mo ng katanyagan at sekta, di ba? Dahil hindi kayang kontrolin ka ng mga mortal, pupunta ako sa siyam na langit para magreklamo. Ang emperador ng langit ay takot sa mga sinaunang masasamang nilalang. Tignan natin kung sino ang makakapagligtas sa babaeng iyon. Sakit ng buntot. Huwag, Ginoo. Huwag gamitin ang iyong pinagmulan ng lakas. Nawasak ang iyong maraming taon na pag-aaral. Pwede namang muling mag-aral kapag nasira ang kasanayan. Kung mamatay siya. Anong silbi nitong napakataas na kasanayan kung ganito lang? Lumago na. May bagong laman. Wow! Hayaan mo akong pisilin. Huwag kang umasa na makakatayo ka ng hindi umaabot ng 1 metro. Hindi ka pinapayagang humawak. Lumapit ka. Susuriin kita. Kahit na masugatan ang mukha ko sa kanya ngayon, kailangan kong mahawakan ito. Haha,
Bastos. Huwag hapuhin. Lene. Hahaha. Tapos na ba ang inspeksyon? Aangat na ako. Lanan. Hindi pa nasusuri ang mahahalagang bahagi. Lucien Yuan, tumanggap ng utos. May utos ang Diyos ng langit. Alamin ang tungkol sa iyong lihim na pag-aari na sinaunang halimaw, ang siyam na buhay na pusa. Inuutusan kang agad na ibigay ang halimaw. Pumunta sa altar ng pagpatay ng mga halimaw at magdusa. Kung sakaling sabihin kong hindi ko ibibigay. Lucien, naglakas loob ka bang labanan ang utos? Ay. Lucien, naglakas loob ka bang bunutin ang iyong espada laban sa sugo ng langit? Ikaw ay magpapahayag ng paglaban. Huwag kang matakot, nandito ako. Umalis ka na at iparating sa langit na hari. Si Bai Miao Miao ay lehitimong kasintahan ko sa daan. Hindi siya isang demonyo. Kasintahan sa daan, kasintahan sa daan. Sino ang mangahas na saktan siya? Ako mismo ang pupunta sa langit na siyam upang harapin sila. Tanungin mo kung sapat ba ang ulo ng Diyos para sa akin na putulin ito. Hahaha. Ikaw, mababang uri ng hayop. Bakit ka pinapayagan ng guro na makipaglaban sa langit para sa'yo? Suwaner, nababaliw ka na. Ito ay isang mahalagang lugar ng mga Diyos. Ngayon, susunugin ko ang balat mong puno ng pang-akit. Para maging isang bunton ng uling ka. Lucien Yuan, ang kamay mo. Sa araw-araw. Hindi ko kayang hayaan na kahit isang hibla ng buhok niya ay mahulog. Guro, ikaw. Mangahas kang sunugin siya gamit ang kakaibang apoy. Guro, palagi akong naging paborito mong disipulo. Paano mo maaring isakripisyo ako para sa isang halimaw? Nahawakan mo ang hindi dapat hawakan. Ang aking kakayahan. Simula ngayon, ikaw ay itatakwil mula sa templo ng Immortals. Lucien Yuan, sobra kang nakakadismaya sa akin. Dahil hindi ka nagpapakita ng pagpapahalaga. Ako mismo ang bababa sa mundo upang puksain ang mga demonyo at masira ang masasamang espiritu. Ibigay mo ang siyam na buhay na lihim na pusa. Dahil inaalala ko ang iyong mga nagawang kabutihan noon. Maari kitang panatilihin buong katawan. Ginoo. Saklaw ng langit at lupa. Ngayon, nais kong makita. Kung kayang pigilan ng lambat na ito ang aking espada. May mali. Ang kapangyarihan ng emperador ng langit ay tila malakas. Ngunit sa loob nito ay may senyales ng pagkasira. Ito ay palatandaan ng nalalapit na katapusan ng buhay. Sinasabi mong para sa mga tao. Ngunit ikaw pala ang nalalapit ng mamatay. Nagmamadaling humanap ng kapalit. Kasinungalingan. Mga general, makinig. Magtayo ng pader at pumasok kayo para patayin siya. Tapos na. Para lang mahuli ang isang pusa. Tungkol sa pag-alis ng buong langit at lupa. Kung hindi, walang problema. Kung hindi, hindi na ako mag-aatubiling lumabas at makipaglaban sa kanila. Lucien Yuan. Palayain mo ako. Lamang lupa na pusa, nagpuputol ng buntot. Siyam na ulit na pagpapahaba ng buhay. Gusto nilang putulin ng tuluyan ang siyam na buntot. Pagdurugo para sa alchemy. Nalaman ko na ito ang dahilan kung bakit kailangang patayin si Miao Miao. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong mahawakan ko muna. Palagi siyang hindi natatakot sa langit o sa lupa. Nag-aalala ba siya para sa akin? Lucien Yuan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit mo ako muling isasara? Hintayin mo ako.
Kung mabubuhay ako, magsasaya ka na sa iyong kalayaan. Kung mamatay ako, dito ay magiging ligtas ka sa buong buhay mo. Sinungaling, sinabi mong poprotektahan mo ako. Paalisin mo ako. Lu Chenyuan, ikaw na malaking sinungaling. Huwag mong basagin. Ang hadlang na ito ay konektado sa pinagmulan ng puso ng aming amo. Gusto ng emperador ng langit na gamitin ang iyong buntot para sa alchemy. Nasa labas na nag-iisa ang aming amo. Nagtitiis na ng 3 oras. Malubha ang sugat ng aming amo. Ang pinagmulan ay nalalanta. Pupunta na akong samahan ang aking amo sa kanyang huling paglalakbay. Nabaliw na ba siya? Paano siya makakalaban sa buong langit mag-isa? Hindi ba't sinabi niyang poprotektahan ako ng 10,000 taon? Bakit siya naging ganito kahina? Bakit nandyan na naman ang sumpang ito? Hahaha. Sira. Meow meow. Sa mga mandaraha sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ancient 9 Live Spirit Cat. Bakit tinatawag na malaking swerte? 9 Tails. Ito pala ay ang Ancient 9 Tails. Pinakamataas na gamot. Mga general, makinig kayo. Huliin niyo ang halimaw na ito ng buhay. Aking meow meow. Talagang nakakabigla. Lu Chenyuan, lagi kang ganyan. Walang sinasabi. Pero lahat ay ginagawa para sa akin. Lene, hindi natuloy ang pagkakahuli. Kahit na may proseso, may 50% pa ring bisa. Lu Chenyuan, huwag ka nang magpatuloy sa iyong pagkabulag. Ikaw ay naging isang halimaw. Ikaw ay naging isang halimaw. Ikaw ay naging isang halimaw. Walang pakialam sa kapakanan ng sangkatauhan. Ano ang pakialam kung hindi mo ito alintana? Ang aking espada. Makakapanatili ng kapayapaan sa 3 mundo. Siyempre, mapoprotektahan ko rin ang aking pamilya, si Meow Meow. Kahit na hindi kayanin ng 3 mundo ang kanyang presensya. Kahit ano paman, gagawa ako ng paraan para mabuhay siya. Luma ka na at halos sumabog na ang pagkabulok sa iyong mga mata. Gusto mong gamitin ang aking buntot para sa ikabubuhay mo. Hindi ka karapat-dapat sa ganitong pangit na buto. Bubuksan ko ang seal para sa iyo gamit ang aking espada. Ito, hindi ba't sinabi ng inyong kamahalan na ang layunin ay puksain ang mga demonyo para sa kapakanan ng bayan? Bakit ito ay para sa paglikha ng elixir ng buhay? Mga walang kabuluhang salita. Ito ay pawang peke na gawa ni Lu Chenyuan. Patayin ang sinumang umatras at puksain ang kanilang buong angkan. Ngayon ang araw ng inyong pagkawasak, mga rebelde. Your Majesty. Ikaw ay kumain ng aming buhay. Ako ang Diyos sa langit. Siyempre, ang inyong mga buhay ay sa akin. Na makapagpahaba ng buhay para sa akin. Dapat kayong magpasalamat. Nagpapakasawang. Dapat nang sirain ang ganitong langit. Imposible na magsanib ang demonyo at kapangyarihan ng Diyos. Palakas sa ilalim ng balon. Ang lalaking pinoprotektahan ko ay walang kapantay sa mundo. Kung nagmamadali ka, susuportahan ka namin.
Panginoon ng tatlong daigdig. Simula ngayon, ako ang may kapangyarihan sa tatlong daigdig. Lene. Yang Tiannan. Mag-ingat sa daan ng Huangquan. Sa susunod na buhay, huwag mang istorbo sa mga pusa na hindi mo dapat istorbohin. Sundin ang utos ng aming dakilang guro. Ang langit ay tiyak na muling magtatayo ng mga alituntunin ng mga Diyos, upang bigyan diin ang pangalan ng lahi ng mga espiritong pusa. Kung may sinuman na muling mangahas na mag-isip ng masama sa kanya, walang problema sa akin na ipadala siya upang makasama ang emperador ng langit. Anong ginagawa mo? Ito ay ang isa 0 layers na turtle shell formation na ginawa mo. Tapos na. Wala nang ibang tao na susunod sa'yo. Nasira na ang barrier. Malaya ka na. Sa lawak ng mundo. Kung saan mo gustong pumunta, doon ka pumunta. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hindi mo balak akong pakawalan. Sabi ko na hindi na kita pipilitin na manatili sa tabi ko. Ang kalayaan na matagal kong inaasam ay nasa harapan ko na. Ngunit bakit ayaw kong umalis kahit kaunti? Mas masarap ba ang isdang inihaw niya sa labas? Mas komportable ba ang kanyang pag-aalaga? Sino ang nagsabi na alis na ako? Kinuha mo na ang aking mga labi na pinalaki mo. Ngayon gusto mo na akong paalisin. Walang paraan. Meow meow. Talaga bang hindi ka alis? Walang tao sa labas na marunong mag-ayos ng balahibo. Hindi ako alis. Mula ngayon, ikaw na ang aking espesyal na alaga. Naiintindihan mo ba? Ikaw ang nagsabi nito. Kaya't hindi na ako magpapakumbaba. Ilagay mo ako sa lupa, Lucien Yuan. May sarili akong mga paa. Huwag magmadali. Lene, sabi. Sabi na mag-aayos lang ng balahibo. Bakit ka lumalapit ng ganyan? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Binigay ko na ang buhay ko sa'yo. Kulang ang kalahating oras araw-araw. Dahil sa tayo'y magkasama na. Nakuha mo na ang siyam mong buntot. Ngayon gabi, kailangan kong kunin ang aking gantimpala, buo at may interes. Help, si Lucien Yuan ay muli na namang mahilig mangakit ng pusa. Hindi, ngayon kakainin ko ang pusa. Simula nang magkaibigan ng amo at ang maliit na pusa. Araw-araw ay magkadikit. Hindi na magpapanggap na walang pakialam. At hindi na magpapanggap na malamig. Ay ang amoy ng pagmamahalan na may asim at alat. Mabuti po ba kayo, ginang? Ay naku, huwag niyong pisilin ang batok. Ngayon ako ang pinakamalupit sa tatlong mundo. Lanan. Pinakamalupit ang ginang. Sa kabutihang palad, kaya ko pang pigilin ito. Ayaw makinig. Lucien Yuan, ang bastos mong matanda.